Psalm chapter 92, verse 13. Ganito po ang sinasabi sa wika ng Filipino. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sidro, kahoy sa Libano, lalong lalagong mainam. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang masalita natin pong nabasa. So kung titingnan po natin sa ating pong teksto ay inihalin tulad po ni Salmista David ang mga Kristiyano o ang mga taong natamnan o naitanim o natamnan ng salita ng Panginoon, yung naging pundasyon ng kanilang pananampalataya ay naitanim sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at ito'y pinapalago ng atin pong Panginoon. Kaya ang atin pong tatalakayin sa umagang ito ay bloom where you are planted. Or ibig sabihin, mamulaklak ka kung saan ka itinanim. Ibig sabihin, kung saan po tayo inilagay ng Panginoon na simbahan, ay doon po tayo mamukadkad. Doon tayo uusbong, doon tayo lalago. Sapagkat wala pong lumalagong Kristiyano, hindi po lalago ang isang mananampalataya kung ito po ay palipat-lipat ng simbahan. Kapag meron kang hindi nagustuhan sa isang simbahan, lilipat ka sa isang simbahan. Kapag meron ka na namang hindi nagustuhan sa nilipatan mo, lilipat ka na naman. Wala pong hindi po lalago ang ganyang mananampalataya. Kaya nga ang sinabi ng Panginoon, kung saan ka inilagay ng Panginoon na church, doon ka dapat lumago. Amen. Amen. So dito po sa ating iglesia, pang 5 taon na po natin this coming Sunday, alam ko na tayo po ay lumalago na sa pananampalataya. Marami na po tayong mga napagdaanan pagsubok, wala pong nang iwan. Marami po na po tayong nasubukang mga iba't ibang problema sa ating mga buhay, iba't ibang problema, iba't ibang pagsubok sa church, sa gawain ng Panginoon. Pero umusbong po tayo dahil tayo po ay nagsama-sama at tayo po ay nanatili kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. So kung titingnan po natin, meron pong tinalakay dito na ginamit yung sinabing seed, yung buto. Ano ba itong butong ito? So ito yung seed ay nangangahulugan na ito po ay isang yung itinanim doon sa isang lupa. So yung seed na yan, nangangahulugan na ito po yung salita po ng Panginoon. At kapag tayo po ay nagtatanim, what do you expect sa buto na ating itinatanim? Siyempre, in-expect natin, mabubuhay yan. Ano ba? Kapag nagtanim ka, ang in-expect mo, mabubuhay yan. Ang ini-expect mo, mapapakinabangan mo yan balang araw. Kapag nagtanim ka, ini-expect mo, meron kang aanihin. So ganyan din po sa Panginoon, tayo po ay natamnan ng salita ng Panginoon. At ini-expect din ng Diyos, ini-expect ng bawat isa na yung salita ng Panginoon na naitanim sa ating mga puso, na ating napakinggan, ay lalago, tutubo at uusbong yan sa ating mga puso. At kapag tumubo yan, kapag lumago yan, kapag umusbong yan, mamumunga po yan, mamumukadkad po yan, na kung saan ay magiging isang kaaya-ayang mananampalataya sa harap ng ating pong Panginoon. We expect the seed to grow and one day bear fruit for us, to provide something to us. Kaya nga nagtatanim yung mga magsasaka dahil nag-expect sila ng kanilang maani para sa kanila pong pamilya. Now, kung titingnan po natin, there are 3 ways to bloom where we are planted. 3 bagay o 3 paraan upang tayo po ay mamukadkad
kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Yung iba dito, nilagay ng Panginoon as a worship leader, inilagay ng Panginoon as a musician, inilagay ng Panginoon sa kanya-kanyang ministry. Doon po tayo mamukadkad. Amen. Pag hindi ka inilagay ng Panginoon sa ganitong ministry, huwag mong asamin o huwag mong kainggitan yung taong andun sa ministry at gagawin mo ang lahat para mapabagsak mo yung taong andun upang sa ganun ikaw ay ang mailagay doon. Ibig sabihin, wala pong hilahan pababa para tayo po ay mamukadkad. Amen. Kung gusto mong mas lalong uusbong, kung gusto mong lalo kang gamitin ng Panginoon, kung saan ka inilagay ng Diyos, doon ka magpagamit. Kung saan ka inilagay ng Panginoon, gawin mo yan para sa kapurihan ng Diyos, hindi para ikaw ay mapapurihan ng tao, para hindi ikaw ay mapansin ng tao, kundi ginagawa mong bagay na yan because gusto mong mamukadkad, gusto mong lumago sa ministry niyan na inilagay sa iyo, ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, at kapag natuwaan sa iyo ang Panginoon, ikaw ay kanyang pagpapalagi. Number one way, know the purpose why God created you. Para tayo po ay mamukadkad, kinakailangan alamin natin yung layunin ng Diyos, bakit ikaw ay nilikha. Alam mo ba natin yung layunin ng Diyos, bakit ikaw at ako ay nandito sa ibabaw ng lupa? Para tayo po ay mamukadkad, para tayo po ay mamunga, kinakailangan alamin po natin yung layunin ng Panginoon kung bakit niya tayo nilikha. We were created by God for His pleasure. Unang-una po, ikaw at ako ay nilikha ng Diyos para sa kanyang kagalakan. Matatandaan mo natin, when God created heaven and the earth, ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ng liwanag at dilim. Kaya nagkaroon ng araw at gabi. Yung unang araw na ginawa ng Panginoon, it was good, sabi ng Diyos. Pangalawang araw na ginawa ng Diyos, it was good. Pangatlong araw na nilikha ng Panginoon, it was good. Pang-apat na lumikha ang Panginoon, it was good. So tinignan po natin mula doon sa lahat ng araw na nilikha ng Panginoon, it was good, sabi ng Diyos. Napakabuti ang mga araw na yan. Kaya tayo pong mananampalataya, huwag mo nating sasabihin, malas ang araw na ito. Amen? Kasi lahat ng araw na nilikha ng Diyos ayon sa Bible, it was good, sabi ng Diyos. Diyos na ang nagsasabi ng araw na ito, it was good. Allahang kayo, pagpakasarti kastoy nga bulan, kastoy nga pitya, pitya, ajin bigat pababa, malimabalin. Hanggang pa 26, aji 6 ka, pababamot na. May 28, 28 at pangako. Pero the Bible says, walang araw na malas. The Bible says, Diyos ang nagsabi, it was good. Amen. 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 Kaya dapat nating malaman na tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang kapurihan, ayon sa kanyang kagalakan. Kaya nga, nung nalikha ang lahat ng bagay, ang sabi niya, hindi mainam na walang mamahala sa mga bagay na ito. Lumikha siya ng tao. At ang taong yan, kanyang nilikha, ay sina Adan at Eva. At sila ngayon yung pinamahalaan ng Panginoon. Kung ano yung pangalan ng mga hayop, kung anong mga pangalan ng mga nakikita natin ngayon, wala pong ibang nagpangalan dyan, kundi sina Adan at Eva. Kung bakit ang tawag doon sa kalabaw ay kalabaw, dahil yun ang ipinangalan ni Adan at Eva. So, nilikha tayo ng Diyos para maging kagalakan. Tingnan nyo
mga magulang, kahit gaanong pagod ninyo sa trabaho, pag mayroong bata sa bahay ninyo, ano sinasabi ninyo? Pantay akbat mo. Ragragsak ko na yun. Alam, magkaparagsak mo tayo, tingobing makapaikat, iban mo. Ngamin to doon makulan. Nagsumpang na tingobing makapasakit yung ulo. Baliktanan. But the purpose ay para tayo po ay masiyahan. So ganun din po ang ginawa ng Panginoon. Ikaw at ako ay kanyang nilikha para ang Diyos ay masiyahan sa kanyang pagkakalikha sa iyo. Kapag nasisiyahan ang Panginoon sa pagkakalikha niya sa iyo, ako'y naniniwala at nananampalataya na ikaw at ako ay kanya pong pagpapalain. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, we were created by God to be a worshiper. Nilikha tayo ng Diyos para maging palasamba. Iba po yung salitang palasimba doon sa palasamba. Meron pong palasimba na hindi naman palasamba. May pagkakaiba po yung palasimba sa palasamba. So, ang plano ng Panginoon, bakit ikaw at ako ay kanyang nilikha upang ikaw at ako ay maging worshiper sa Panginoon. Na kapag sinabi nating worshiper, anumang sitwasyon, anumang panahon ng ating buhay, tayo po ay nagiging worshiper sa Panginoon. At kapag sinabi nating worshiper, it means a fan, admirer, or a sympathizer. Na anuman ang mangyari sa buhay mo dahil admirer ka ng Diyos, dahil ikaw ay sympathizer ng Panginoon, hindi mo kayang ipagpalit ang Diyos, hindi mo kayang iwanan ang Panginoon, na anumang sitwasyon, anumang problema ng iyong buhay, nagagawa mong wino-worship ang Panginoon, nagagawa mong sinasamba ang Panginoon, because you are an admirer, you are an sympathizer of God. Kaya lagi nating tandaan, the purpose of God, why created us. He will created us to be a worshiper. Maging palasamba tayo sa Panginoon. Dahil ang hinahanap ng Panginoon ay ang mga tunay na sumasamba sa Kanya. He is seeking, He is looking a true worshiper of God. Naghahanap siya ng mga tunay na sumasamba sa Kanya. At sana sa paghahanap ng Panginoon ng mga tunay na sumasamba sa Kanya, ikaw at ako ay Kanya pong matagpuan. Ikaw at ako nawa ay matagpuan ng Panginoon. At kapag natagpuan ka ng Panginoon na ikaw ay palasamba sa Kanya, kapatid, pagpapalain ka ng Panginoon. We were created by God to worship. Now, yung una kanina, pansinin natin, we were created by God to be a worshiper. Ngayon naman, itong susunod, we were created by God to worship. Ibig sabihin, yung una, nilikha tayo ng Diyos na para palasamba sa Panginoon. Ito naman, we were created by God to worship. Nilikha tayo ng Diyos para sumamba. Iba yung palasamba sa sumamba. Worship is focusing our attention to God. Na yung atin po nga pagsamba sa Panginoon, pag-worship sa Diyos ay nakafocus yung ating atensyon sa Panginoon. Nakakalungkot po na maraming mga mananampalataya na tuwing praise and worship, nagsasabing hindi daw nila naramdaman yung presence ni God dahil yung song leader, yung backup singer, sinto-sintonado yung boses, hindi magkakatugma, yung mga pagtugtog ng mga instrumento, hindi sabay-sabay. Pero alam po ninyo, yung worship
is focusing our attention to God. Kahit pa sinto-sintonado, yung worship leader, yung backup singer, yung mga musician, kung ang attention mo ay yung sumasamba sa Diyos, wala pong problema yung mga musician, wala pong problema yung music. Amen? May instrumento man o wala, if we are focusing our attention to God, nakaka-worship tayo sa Panginoon. Amen? Worship cannot be experienced through the people around us. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako na-bless, praise and worship, kasi yung katabi ko. Grabe yung katabi ko kanina to. Nagalusong ang igato na pa yung mga garodji, mga Jesus! Hindi po ganun. Na-experience natin yung presence ni God dahil nakapokus tayo sa ating Panginoon. Worship is between you and God. Ang pagsamba natin sa Panginoon ay ikaw lamang at ang Diyos. Wala na pong iba. Wala na pong ibang nakasalalay. It is all about God. It is all about God. It's all about thy sister. It's all about thy brother. It's all about thy pastor. But it's all about God. Sabihin nga natin, it's all about God. Palakpakan natin ang Diyos. Worship is expressing out my affection to God. Kapag tayo daw ay sumasamba sa Panginoon, ipinapahayag natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Ang tao kapag nagpahayag ng pagmamahal niya sa kanyang kapwa-tao o sa kanyang sinisinta, sa kanyang minamahal, gumagawa yan ng iba't ibang paraan para mapasaya niya ang kanyang minamahal. Tayo naman, nagmamahal tayo sa Diyos, sinasabi nating mahal natin ang Panginoon. Kaya sa ating pagsamba, ipinapahayag natin yung ating pagmamahal sa Diyos. Sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, pero sa pagsamba, hindi ka man makakanta, hindi ka man makapalakpak, hindi ka man makapagtaas ng kamay, hindi mo man lang mabanggit yung mga ibang lyrics ng awit. Tapos sasabihin mong mahal mo ang Panginoon. Ang pagsamba kasi, ang pag-worship ay nagpapahayag ng iyong pagmamahal sa Panginoon. Kung artista nga, ang tumatayo sa entablado, napapasigaw ang mga tao. Pati ikaw, napapasigaw, napapasayaw pa, napapaindat. Kahit ang layo-layo. Pagdating sa Panginoon, hindi mo man kayang sumigaw dahil nahihiya ka. Hindi mo man kayang umawit dahil nahihiya ka. Inisip mo, sintonado yung boses ko. But lagi mo natin tandaan, kapag sumasamba tayo sa Diyos, ipinapahayag natin yung ating pagmamahal sa Panginoon. Love God passionately and love God with all our abilities, with all our skills. Gamitin natin yan para po sa pagsamba natin sa Panginoon.